Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr. matibay na saksi, katotohanan ng Diyos laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. Si Brother Fernando, tapat na bantayog. Sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala. tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakap. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, Laging magliliyab ang aming pananampalataya. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Isang malaking kagalakan ang makadaupang palad kayong lahat. Wala akong ibang hiling kundi ang magsilbing daluyan ng katotohanan ni Jesus ang debate na matutungayan ninyo sa hapong ito. Naniniwala ba si Jesus na siya ay Diyos? Ayon sa Synoptic Gospels na nasa kasalukuyang bagong tipan ay iaklat ng Mateo, Marcos at Lucas. Ang sagot ay oo. At matibay natin itong mapapatunayan sa mga naitalang pananalita at pagkilos dito ni Jesus na magkakaroon lamang siya ng karapatan kung siya ay Diyos at pinaniniwalaan niya ito.
Sa Synoptic Gospels, matutungayan natin ang isang tagpo na kung saan matapos ang maghapong paghayo, inatasan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maglayag kasama niya sakay ng isang bangka patungo sa kabilang ibay ng dagat ng Galilea. Let's cross over the other side of the sea. Mababasa ang utos sa kanila ni Jesus sa Mark 4:35. Mapayapa sa simula ang kanilang paglalayag ng walang anu-anoy, ayon sa kasunod na talatang 37, a great windstorm arose, and the waves were breaking over the boat, so that the boat was already being swamped. Dulot ito, naalala ng mga alagad na nagdala sa kanila sa dagat na iyon, "Teacher, don't you care if we drown?" Pagtawag nila kay Jesus sa talatang 38. Si Jesus nang marinig ang paghingi nila ng saklolo, stood up, mababasa sa pagpapatuloy, and rebuked the wind and said to the waves, "Quiet, be still." And the wind stopped and it became completely calm. Maaring sa unang tingin, unang pagbabasa, walang ibang ipinapaywatig sa atin ng tagpo kundi si Jesus sa isang lingkod o propeta ng Diyos na nakagawa ng milagro. Hanggang sa mapagtanto natin na sa kasulatan ng mga Hudyo, ang pagpapatahimik sa bagyo o hangin at dagat sa pamagitan ng pagsansala ay isang pagkilos na kay Yahweh, ang Diyos ng Israel lamang laan, at napakaraming talata tayo sa matandang tipan na maaaring sipiin para dyan. Halimbawa, sa Psalm 26 verse 11 to 12, mabasa natin na si Yahweh, at His rebuke, by His power, He stills the sea. Ganon din na matutungayan natin sa Psalms 104 verse 7 na kung saan ipinahayag na ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, rebuke the sea. Mahalaga mapagbulay-bulayan din natin ang naipahayag sa aklat ng awit 89 verse 8 to 9 na kung saan tinatanong ng mga awit, "Who is as mighty as you, O Lord," o Yahweh sa Hebreo? "You rule the raging sea. When its waves rise, you still them." Ang sagot ay wala ng iba pa. Kaya man mahirap tutulan ng obserbasyon ng New Testament scholar na si Richard Hayes dito. Jesus' mastery over the wind demonstrate that He is the possessor, wika niya sa aklat ng Figural Christology, 4 Gospel Witness, page 23. He is the possessor of a power that the Old Testament consistently assigned to the Lord God alone. Pero ano yung nakakamanga dito, mga kapatid? Sa Biblia, sa bago o matanda mong tipan, tuwing nakakagawa ng milagro ang isang lingkod o propeta ng Diyos, lagi siya makikitang nananalangin muna, o di kaya'y nagbibigay ng credit sa Diyos pagkatapos para maipakita sa mga tao na yung himala na nakita sa kanya, hindi siya ang may gawa kundi ang Diyos. Pero hindi ganito ang makikita natin sa pagpapatigil ni Jesus ng bagyo. Na wala na nga tayong nabasang nanalangin siya, nagbigay siya ng credit sa Diyos. Halatang inilatag pa yung mga talata sa paraan na ipinapaunawa sa mga mambabasa na siya ang aktwal na gumawa nito. Katunayan, yung salitang he rebuked o sa Greek ay ipimetisin, o yung salitang he said, apen sa aklat ng Mark 4 verse 38 ay parehong nasa active voice sa Greek. At kahit sinong may wastong kaalaman sa New Testament Greek, alam kung ano ibig sabihin pag ang isang salita ay nasa active voice. Sabi nga ni William D. Mounce sa Basics of Biblical Greek Grammar, page 124, kapag ang isang salita ay nasa active voice, the subject does the action of the verb. Kaya naman hindi na nakapagtataka, mga kapatid, na matapos mapatigil ni Jesus o masansala ni Jesus yung bagyo at yung mga alon sa dagat ng mga oras na yun, yung mga alagad na nakasama sa bangka ay namanga at napasalita, "Who is this?" Ang tanong nila, "Who is this?" Matagal na nilang kasama si Kristo, napatanong pa sila ng gano'n nung nakita nilang ginawa ni Jesus. Even the wind and the waves obey Him. Sa Tagalog, sino ito? Maging ang hangin at ang mga alon ay sumusunod sa Kanya. At hindi sila tinuwid ni Jesus. Sa liwanag ito, walang dudang tumpak ang New Testament scholar na si Frank Pitre sa pagtanong at pagsagot. Sa kanyang aklat na The Case for Jesus, the Biblical and Historical Evidence for Christ, page 125, how can the man Jesus of Nazareth have such power and mastery over creation? A power that the Old Testament reserved to the Lord alone. The best answer is, Jesus is the God of Israel come in person.
Bilang karagdagan mga kapatid, kahit sino may mahusay na pag-aaral sa Synoptic Gospels, o pag sinabi Synoptic Gospels, ito yung aklat ng Mateo, Marcos at Lucas, madali nating makikita kung maayos yung pag-aaral natin ng Synoptic Gospels na ina-assume ng mga manunulat ito, ng kanilang mga mambabasa, may kaalaman sa matandang tipan. Mahalagang makita ito mga kapatid. Bakit? Dahil kung nag-aral tayo ng matandang tipan, madali nating matutunugan na ang ginawa ni Jesus sa Mark 4 verse 35 to 38 na binasa ko kanina ay siyang ginagawa ni Yahweh sa Psalms 107 verse 23 to 29. Ano sabi rin sa talata? Those who go down to the sea in ships, who do business in great waters, have seen the works of the Lord and his wonders in the deep. For he spoke and raised a stormy wind, which lifted the waves of the sea. They rose up to the heavens and went down to the depths. Their soul melted away in their misery. They reeled out and staggered like a drunken person, and they were at their wits' end. Then they cried out to the Lord in their trouble. He brought them out of their distress. He caused the storm to be still, so that the waves of the sea were hushed. Napansin niyo yung pagkakatulad ng mga pangyayari. Dito sa aklat ng Awit 107, yung mga iniligtas ni Yahweh, dinatnan ng bagyo sa gitna ng dagat. Ganun ang nangyari kay Jesus kasama ng mga alagad niya sa bangka. Yung mga kasama ni Jesus sa bangka, katulad ng mga taong iniligtas ni Yahweh sa aklat ng Awit 107, natakot sila kaya tumawag sila sa Panginoon. At anong ginawa ni Yahweh sa aklat ng Awit 107? Sinansala niya ang bagyo at alon, napatahimik ito. Ganon ang ginawa ni Jesus. Kaya sang-ayon ako sa komento ni John Mayer dito, sa kanya aklat na Marginal Jew, Rethinking the Historical Jesus, I quote, in short, what Yahweh does to save the crew of the ship in the sea, in the Psalm 107, Jesus does to save his disciple in the ship of the Sea of Galilee. Sa mga tweet mga kapatid ko dito, ang pagsansala at pagpapatahimik ni Jesus sa bagyo at sa dagat na naitala sa Mark 4 verse 35 to 39, hindi kumikilos si Jesus doon bilang isang lingkod o propeta ng Diyos. Kundi sa halip, siya ay kumikilos bilang Diyos, o mas tumpak na sabihing si Yahweh. Kaya masasabi natin tama muli ang isang scholar na si Adela Yabro Collins sa kanyang Mark commentary. Thus, Jesus is portrayed not so much as a human being who trusts in God's power to save, but as a divine being. The amazement of the disciple is intelligible in light of the cultural context and parallel texts. They have God manifest in the boat with them. At sa katotohanan ng si Jesus mismo ay nag-utos sa mga alagad na sumakay sa bangkang iyon. Ang nagpapatotoo mga kapatid ko dito na sinadya niyang mangyari ang nangyari upang maipamala sa kanila ang kanyang pagka-Diyos. Na hindi gagawin ni Jesus liban na lang kung siya ay Diyos at pinaniniwalaan niya ito. Matapos mangyari ang tinatawag na triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem, sa Mateo 21 verse 15, patutungayan natin ang isang tagpo na kung saan si Jesus samantalang nasa templo, ay pinupuri ng mga batang naroroon sa pagsasabi ng malakas at tinig, "Praise to the Son of David." Dahilan upang lalong magalit yung mga katunggaling para sa iyo ni Jesus. Yung mga alagad na bahala, tinanong nila sa Jesus, Panginoon, naririnig mo ba yung sinasabi ng mga batang ito? Ano sagot ni Jesus sa kanila? Yes, sabi sa verse 16. Yes, sabi ni Jesus sa kasunod na talatang 16. Have you never read? Have you never read? Out of the mouths of the infants and nursing babies, you have prepared praise. Ang di alam ng marami sa atin, yung nasabi ni Jesus na out of the mouth of infants and nursing babies you have prepared praise, o sa Greek exomatos tos nepion kay telazon von ainon, na nabanggit ni Jesus sa talata ay letra por letrang sipi sa aklat ng Awit 8 verse 2 ng Greek Septuagint, na kung saan ipinapahayag ng mga awit na kung meron mang mga katunggali si Yahweh ay walang anuman sa kanya yon. Bakit? Dahil naghanda na siya ng mga bata na magpupuri sa kanya. Ibig sabihin, sa pagsipi ni Jesus ng Awit 8 verse 2 sa Greek Septuagint at paglalapat ito sa kanyang sarili, wika nga ng kilalang New Testament scholar na si Donald Carson, Jesus is therefore not only acknowledging that He is the Son of David, but is daring to justify the praise of the children by applying to himself a passage of the scripture exclusively to God.
Bakit manganga si Jesus, mga kapatid, na kunin ng isang talata sa Greek Septuagint na ukol sa pagpuri sa Diyos at ikakapit niya yun sa kanyang sarili para bigyan ng katwiran yung ginagawang pagpuri sa kanya ng mga bata sa templo? Ulitin ko yung tanong, bakit manganga si Jesus na kunin yung isang talata sa Old Testament, partikular na sa Greek Septuagint, na ang pinupuri ay si Yahweh, ikakapit niya sa kanyang sarili para bigyan ng katwiran yung pagpuri sa kanya ng mga bata? Hindi mahirap makita ang tamang sagot. Dahil si Jesus ay Diyos at pinaniniwalaan niya ito. Ngayon, kung di pa sapat ang nabanggit, sa tingin ko kailangan maidiin dito na sa pagkapit ni Jesus ng aklat ng awit 8 verse 2, muli ng Greek Septuagint sa kanyang sarili, itinuturo niya na karapat dapat siyang tumanggap ng papuri na ukol kay Yahweh. O sa ibang mananalita, yung pagpuri sa Diyos, sinasabi ni Kristo, karapat dapat ngayong matanggap. Bakit sasabihin niya ni Kristo kung hindi siya Diyos at kung hindi siya naniniwalang Diyos siya? Napapakita lang sa atin ito, mga kapatid, na hindi lang basta sinasamba si Jesus sa Synoptic Gospels bilang Diyos, kundi si Jesus pa mismo ang nagtuturo at nag-aangkin ito na gagawin lang niya kung siya ay naniniwala na siya ay Diyos at pinaniniwalaan niya ito. Sa Lucas 13 verse 34, at pakisabihan ako kung anong oras na, ha? Sa Luke 13 verse 34, matutunan natin na sa unang pagkakataon na makapasok si Jesus sa Jerusalem, buhat ang pasimula ng kanyang ministeryo, malungkot na ipinahayag ni Jesus tungkol sa lungsod. Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gather her chicks under her wings, and you were not willing. O sa Tagalog, Jerusalem, Jerusalem, ikaw, sabi niya sa bayan na yon, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa iyo. Matagal na akong nagnanais na tipunin ng iyong mga anak, gaya ng pagtitipon ng inahin sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw ninyo. Ito ay dagdag katibayan, mga kapatid ko, na si Jesus ay Diyos at ito ay kanyang pinaniwalaan. Dahil una sa lahat, kung di pa natin alam, ang protected mother bird imagery ukol sa bayan ng Diyos ay tanging kay Yahweh lamang inilalaan ng matandang tipan. Halimbawa, sa Deuteronomy 32 verse 11, sinasada si Yahweh like an eagle to shelter her nest. He also attended upon his young birds. Sa Isaiah 31 verse 5, mababasang like hovering birds, so the Lord of arms will protect Jerusalem. At sa Ruth 2 verse 12, mababasa natin, Yahweh, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Hindi na po nakapagtataka dulot ito na kung bakit sa matandang tipan, malimit magamit ang katagang in the shadows of your wings, o sa ilalim ng iyong mga pakpak, para isalarawan ang kaligtasan sa piling ni Yahweh. Sa Psalms 17 verse 7, 36 verse 7, 57 verse 1, 63 verse 7, at 61 verse 4, 91 verse 4. At mabanggit ko lang, yung sinabi ni Jesus, sayang wala tayong projector at hindi nyo nakikita, sa Luke 13 verse 34 ay yung malinaw na katulad ng sinalita ni Yahweh sa 2 Esdras 1 verse 13, na kung saan sinabi ni Yahweh, I gather you as hen gathers her chick under her wings. Sa liwanag dito, walang dudang tama po ang scholar na si Sigurd Grindheim na nagsabing, when Jesus referred to himself as a mother bird, he is appropriating to himself a well-established metaphor for God and His care for His people. At kailangan makita rin natin yung mga kapatid na sinabi ni Kristo sa Luke 13:34 na matagal na siyang nag-aangad tipunin ang Jerusalem sa ilalim ng kanyang mga pakpakay. Yun ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa lugar na yun sa pagsisimula ng kanyang ministeryo. Ito'y magdadala sa atin sa kaisipan, mga kapatid, na bilabalik panawan ni Jesus yung panahon sa matandang tipan na kung saan siya bilang si Yahweh ay nagsusumikap na tawagin ang bayang Israel tungo sa pagsisisi, ngunit ayaw nila. Muli, isang scholar makakatulong sa atin dito, si Brazil Scott, sa Jesus and Yahweh Text in the Synoptic Gospels, page 356. Jesus claim only verifies the big picture. Yahweh has come again to His people in Jesus, yet they refuse to come to His
protection. At ito'y magkakaroon lamang sa Jesus ng karapataang kilin kung siya ay Diyos at pinaniniwalaan niya ito. Ilang minuto pa ako, sir? 14 minutes. Mahaba pa. Sa aklat ng Matthew 11, matutungayan natin kung paano si Juan Bautista palibasay nagkaroon ng pag-aanilangan kay Jesus dahil tila wala itong balak na iligtas siya sa kulungan o sa bilangguan ni Herodes. Nagsugo siya ng mga tagasunod upang itanong kay Jesus. Mababasa nga sa verse 11 ng kapitulo o 2 ng kapitulo, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" Si Jesus sa halip na sumagot ng tuwiran, tumugod sa kanila, "Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, and the dead are raised. And the good news is proclaimed to the poor. Blessed is the one who does not stumble on account of me." Pag-alis nila, humarap si Jesus sa karamihan ng mga taong naroroon at pinatotohanan ng pagiging tunay ng propeta na nag-aanilang Juan. "Yes, I tell you," wika ni Jesus sa verse 10 ng kapitulo, "this is the one," si John the Baptist daw, "whom is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare the way before you." Na obviously, si Juan Bautista ang tinutukoy na messenger at si Jesus ang na ipinaghahanda ni Juan ng daan. Ang nakakamanga, hindi pa natin alam, yung sinabi ni Jesus na "I will send my messenger ahead of you, who will prepare a way before you," ay isang propesiya na sinipin ni Jesus sa Malakias 3 verse 1 ng matandang tipan, na kung saan si Yahweh ang sinasabing darating at ipaghahanda ng daan ng sugo na mauuna sa kanya. Ibig sabihin, sa talatang Gis o sa Matthew 10 verse 11, itinuturo ni Jesus na ang Malakias 3 verse 1 ay natupad kay Juan Bautista at sa kanya. Si Juan Bautista ang messenger at si Jesus, si Yahweh na ipinaghahanda nito ang daan. Sabi nga ni Donald Carson sa Matthew, the Expositor's Bible Commentary with New International Version, Volume 8, page 264, the periphrastic rendering makes Jesus' identity unambiguous. Bakit daw? The flow of the argument in Matthew demands that if John the Baptist is the prophesied Elijah who prepares the way for Yahweh, and John the Baptist is Jesus' forerunner, then Jesus himself is the manifestation of Yahweh and brings in the eschatological day of Yahweh. At ito ulit ang magdadala sa atin sa isang tanong. Bakit sisipiin ni Jesus ang Malakias 3 verse 1? At ituturo na yung mauunang sugo dun ay si John the Baptist at siya si Yahweh na ipaghahanda ni John the Baptist ng daan. Alam na natin ang sagot. Dahil si Jesus ay Diyos at pinaniniwalaan niya ito. Sa Synoptic Gospels, mababasa natin ang isang kaganapan na kung saan matapos pagpapakain ni Jesus sa higit 5,000 katao gamit ang 5 tinapay at 2 isda, inutusan niya ang mga alagad na maunang maglayag sakay ng bangka at iwan siya sa bundok upang siya'y makapanalangin ng mag-isa. Sa Mark 6 verse 47 to 51, ibinahagi sa atin ang mga sumunod na kaganapan. When the evening came, the boat was out on the sea. He was alone on the land when he saw that they were straining at the oars against an adverse wind. Nakita raw ni Jesus yung naunang mga alagad na nakasakay sa bangka, niyuyugyug ng hangin. He came toward them, lumapit siya sa kanila early in the morning, walking on the sea. They thought it was a ghost and cried out, for they all saw him and were terrified. But immediately he spoke to them and said, "Take heart, I am, do not be afraid." Ano sagot sa kanila ni Jesus? "Huwag kayong matakot, ako nga." Then he got into the boat with them, and the wind ceased, and they were utterly astounded. Marahil sa mababaw na pagbasa, walang anumang ipinapahiwatig sa ating pangyari, kundi sa tagpong ito sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga alagad, kundi si Jesus ay isang propeta o lingkod lang ng Diyos na nakapaglakad sa tubig. Hanggang sa ating mapagtanto, mga kapatid, nasa sadyang inilatag ang Mark 6 verse 47 to 51 sa parang ipinapaunawa sa mga mambabasa na si Jesus dito ay kumikilos bilang Diyos. Paano ko nasabi? Sa 3 dahilan. Una, ang matagumpay na paglalakad sa ibabaw ng mga alon ng dagat nang walang tulong sa iba. Na nagawa ni Jesus ay isang pagkilos na inuukol lamang ng matandang tipan kay Yahweh. Pwede nyo basahin yung Job 9 verse 8,
chapter 38 verse 16, Psalm 77 verse 19, Isaiah 43 verse 16. Bilang katibayan, basahin natin yung Job 8 verse 6 na ipinapayag si Yahweh. He alone, siya lamang, ang sabi, walks upon the waves of the sea. Si Yahweh lamang daw ang naglalakad sa ibabaw ng alon ng dagat. Yun ang ginawa ni Jesus muli. Ang matagumpay na paglalakad sa ibabaw ng dagat na walang tulong mula sa iba na ginawa ni Jesus. Sabi sa matandang tipan, gawain yon ni Yahweh na Diyos. Kaya nga, sabi ni David Garland sa kanya aklat A Theology of Mark's Gospel, Biblical Theology of the New Testament, 5.6.2, Jesus' appearance o yung pagpapakita ni Jesus sa mga apostol dun sa gitna ng dagat is not a frivolous stunt but recalls God's mastery over the waters of chaos and Creator and Savior. Walking in the sea is something that ordinary mortals do not do. According to the scripture, only God is able to tread the waves. Tanging ang Diyos lamang ang nakapaglalakad sa tubig. Ulitin ko, yung matagumpay na paglalakad na walang tulong ng iba, gawain yung Diyos. Ginawa yung Jesus. Pangalawa, 5 minutes. sinabi sa talata na nang makita ni Jesus yung mga alagad na niyuyugyug ng malakas na alon sa gitna ng dagat, gusto niya silang mapas. O sa Greek ay paraltein. Ito nakakatawa. Sa matandang tipan, yung salitang pass o pass them by, thank you, ay isang theophanic language na ginagamit para tukuyin ang paglapit ni Yahweh sa kanyang mga lingkod. Halimbawa, sa Exodus 33 verse 22, mabasa sinabi ni Yahweh kay Moses, I will put you in the cleft in the rock until I have passed by. O da kaya sa 1 Kings 19 verse 11 na kung saan inutusan ni Yahweh si Propeta Elias na tumayo sa tabi ng bundok dahil si Yahweh will pass by. At alam niyo na pa nakakamanga, sa Greek, yung salitang pass by sa Mark 6 verse 48 na gustong gawin ni Jesus sa mga alagad niya noong oras na yon, ay siya ring mababasa sa Greek Septuagint na Exodus 36 verse 11 at 1 Kings 19 to 11. Kaya nga, sabi ni Adam Wynne, and I quote sa kanya aklat na Christology in Mark's Gospel, what appears at first glance to be a rather obscure and perhaps irrelevant detail in Mark's story takes on a great significance. A language prominent in Septuagint Theophanes is being borrowed by Mark and applied to Jesus. Yung Theophany na ginagamit para kay Yahweh, o yung Theophanic language na ginagamit ng matandang tipa para tukuyin yung paglapit ni Yahweh sa kanyang mga dilika, yun ang ginamit sa aklat ng Marcos para tukuyin yung paggustuhan ni Kristo mapasbay yung mga alagad niya sa gitna ng dagat. Gawain uli yun ng Diyos. Pangatlit pang uli, yung pagpapakilala ni Jesus sa Mark 4 verse 15 na I am. Di ba natakot yung mga alagad? Sabi ni Jesus, I am. O sa Greek kay ego eimi. Sa natatakot yung mga alagad ay isang paraan din ni Yahweh ng pagpapakilala sa matandang tipan. Bilang halimbawa, nang tanungin ni Moses si Yahweh kung ano ang pangalang sasabihin niya, kung sakaling tatanungin siya ng mga Israelita, sumagot si Yahweh na, I am who he is. Sa Deuteronomy 32 verse 39, maring ipinaalala ni Yahweh sa mga Israelita ang kalalabas pa lamang sa Ehipto, look now, I am. Sa Isaiah 41 verse 4, sinabi naman ni Yahweh, who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning. I, the Lord, with the first of them and with the last, I am. Siyempre, batid kong hindi sapat yung pagpapakilala ni Jesus na I am para mapatunayan siya ay Diyos. Alam ko yon. Pero, sa katotohanan ng nagpakilala si Kristo sa katagang I am, samantalang matagumpay siyang naglalakad sa ibabaw ng alon ng dagat na walang tulong ng iba, gumamit pa ng Theophanic language para tukuyin yung paglapit sa mga alagad. Yun ay sapat ng katibayan ng ginamit ni Jesus yung salitang I am. Yun ay pantukoy sa kanyang pagka-Diyos o pagpapakilala bilang Diyos. Sabi nga po ng mga liberal scholars na sumulat ng New Jerome Biblical Commentary, this phrase o yung I am must allude to Old Testament revelation formula applied to Yahweh, thus contributing to the implicit Christological message of the text. Buburin ko yung mga argumento banda dito. Dahil sa Mark 6 verse 47 to 51,
Si Jesus ay matagumpay na naglakad sa tubig na walang tulong na iba. Nagpamalas siya ng theophany. At saka parang pagkakataong ginamit yung katagang I am na siyang pagpapakilala ng Diyos sa matanggal tipan. Ito ay sapat ng katibayan para sabihin na si Jesus muli sa tagpupong ito ay naniniwala na siya ay Diyos. Ano nakikita natin ngayon dito? Kung Synoptic Gospels at Synoptic Gospels na mga pagbabatayan, walang duda batay na rin sa mga naitalang pananarita at pagkilos ni Jesus dito. Si Jesus ay Diyos at ito ay kanyang pinaniniwalaan. Kumbinsido ako, batay na rin sa mga katibayang aking naibigay, na yung mga magkakaila dito ay walang pagkakaiba sa taong pumikit, tinakpan ng mata, tumalikod at hindi na muling umarap pa. Dahil kung magiging tapat tayo sa kung ano yung ating nababata sa Synoptic Gospels, walang duda, maliwanag, matibay. Nakikita dito na si Jesus na ipinapakilala po sa Synoptic Gospels ay Diyos at ito ay kanyang pinaniniwalaan. At ito ang aking ipinaglalaban. Salamat po, purihin natin ang Panginoon. Opo na. So, usapan namin, walang iplan. Pero ito, clarification lang. Brother Jun. Tayo ba? Sige, sige. Pwede mo po, pala. Brother Jun, yung bandang huling sinabi mo, sabi mo, hindi sapat. Tanggap ko yun, na yung mga pagpapaliwanag mo na hindi sapat. Talaga mapatunayan si Jesus ay nagpakilala ng Diyos o kinikilala ng Diyos. Anong ibig mo sabihin na hindi sapat? Yung sinabi kong hindi sapat, yun yung pagbanggit ni Kristo no salitang I am per se. Okay. Ibig sabihin, yung sinabi ni Jesus na I am, hindi yung sapat para patunayan kaya pag-Diyos. Pero, kung paano niya ito ginamit, doon ay papakita na yun ay katulad ng paggamit ng Diyos sa matandang tipan. Nagpapakilala siya doon bilang Diyos. Okay. Pero sabi mo, hindi sapat, pero at the same time, bandang huli, sabi mo, walang kaduda-duda. Hindi sapat yung salitang I am per se. Okay. Pero yung kung paano ginamit ni Jesus, yun ang nagiging sapat na katibayan. Gusto ko lang maging klaro. Kung hindi sapat, so binabase mo ang yung theory na si Pantahak. Yung paggamit ko, Kasi kung hindi sapat na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos sa salitang I am, ego eimi sa Greek, so kung hindi sapat yun, paano ka nakasisiguro na talagang si Jesus ay Diyos kung sinabi niyang I am? Ganun sabi mo, hindi sapat. Una sa lahat ka, Rashid, wala akong sinabi na kung ginamit ni Kristo yung salitang I am, yun ay patuloy ng kanyang pag-Diyos. Ang sinabi ko, kung paano niya ito ginamit, Okay, salamat. doon siya napapakita yung kanyang pagiging Diyos. Hindi sa salitang I am per se, kundi kung paano niya ginamit. Okay. Iyagalangin natin yung sagot. Curious lang po ako, Brother Jun, kasi sa pagkakarinig ko, dahil medyo mabilis yung salita mo, gumamit ka ng mga Bible scholar, tatlo babanggitin ko, no? Hindi, dalawa, pero may isang liberal scholar, binanggit kami liberal scholar, may isa ko, si David Garland, at saka si Donald Carson, kung di ako nagkakamali. Hindi ba mga Baptist ito? Hindi naman Seventh-day Adventist ito, di ba? With all due respect, curious lang ako. Ano po ang tanong ko ninyo? Ito ba yung batayan mo sa mga pagpapatunay mo regarding sa Synoptic Gospel na si Jesus ay nagpakilala ng Diyos ayon dito sa mga Baptist scholar na si Carson at saka si Garland? Kasi binasa ko sila eh. Hindi sila Seventh-day Adventist, Okay. Baptist sila eh. So, pwede na po ako samat. Sige po. Okay. Una, hindi naman po sila yung pinagbatayan ko. Ang pinagbatayan ko ay yung mga talata sa Synoptic Gospels. Binasa ko lang sila para ipakita na hindi lang ako gumagawa ng sarili kong conclusion. May mga scholar na sumusuporta sa akin. Okay. Ganun ko po sila Thank you ginamit. po. Curious lang po. So, Apo. at isa pa, Karshit, kaming mga Seventh-day Adventist, hindi naman kami pinagbabawalan ng pamunuan namin na sumipi ng mga non-Adventist scholars para ipakita na hindi kami nagsasalita sa sarili namin. May mga sumusuportang Apo. ibang mga sekta sa amin. Salamat po. Curious lang po ako, Brother Jude, kasi binasa ko po ang SDA commentary niyo. At in-research ko yung SDA commentary niyo, ito po ginawa ng mga SDA International Scholar. Lahat ng talatang binanggit mo, wala silang paliwanag na si Jesus ay Diyos. Bakit kaya hindi ka nag-quote dito at ang kinuot mo mga scholar ng Baptist instead na international scholar ng SDA? Kasi SDA ka. O walang galang. Gusto ko lang, informative, curious lang ako, bakit ganon? Yun po. Okay. Kaya lang po ang pinapit. May libro po ako ng SDA. Apo. Lahat po ng sinabi niyo, hindi ko po nakita dito. Unless kung mayroon kayong mapapakita, na ang basayan po ninyo sa mga pagpapaliwanag niyo. Kasi curious lang po ako, yan po bang mga sinabi niyo para patunayan si Jesus ay Diyos? Official po bang teaching ng SDA? Kung official po,
bakit hindi po kayo nagko-quote sa SDA Bible Scholar? Sila po. Karashid, sasagutin ko muna yung mga una mong tanong kasi tingin ko nagiging patong-patong na siya. Salamat, pasensya na po. Sige po. Una sa lahat po, hindi naman sabi ko nga, hindi naman kami pinagbabawalan na sumipi ng mga ibang scholars from other sect. As long as ginagamit namin sila para ipakita na hindi lang kami mga Adventist yung gumagawa ng sariling conclusion o aral, kundi may mga sumusuporta sa amin. At isa pa, yung sa Bible commentary, hindi naman kami dinidikta niya na dapat sila lang yung sipiin o gamitin namin. So kung wala man silang sinabi sa mga bagay na sinabi ko, walang kaso ron as long as hindi ako sumasalungat sa kung ano yung sinabi nila dyan. Sige po. I respect your answer. Pinasimulan po ang pagpapatunay mo sa iyong argumento na si Jesus ay gumawa po ng himala. Hindi po ba familiar kayo na yung himala ni Kristo ay galing sa Diyos? Hindi po ba naniniwala kayo as Seventh-day Adventist din na ang lahat ng himala ni Kristo, Diyos po ang nagbigay? Tama po ba o hindi? Ano po ang tanong? Naniniwala po ba kayo na yung mga himalang ginawa ni Kristo, Diyos po ang gumawa nun sa pamamagitan niya? Ang una sa lahat, Rashid, Apo. hindi naman ako di naman ako dumina porque nakagawa ng himala si Kristo, doon siya naging Diyos. Ang din ko, kung ano yung uri ng kanyang himala at kung paano nyo ito ginawa, doon siya nagiging Diyos. Ngayon, naniniwala ko yung mga Adventist, may mga pagkakataon sa Synoptic Gospels na nakakagawa sa Kristo sa pulong Diyos, pero hindi sa mga kung inilatag o na kumikili si Kristo bilang Diyos. Apo. At may patunay Pero yun po yung ginamit ko. Anyway, dito po, extreme muna ako. Naniniwala si Jesus na siya ay Diyos. Meron po bang crystal clear na ipinaliwanag po niya sa Synoptic Gospel, sa Mateo, sa Marcos at saka sa Lucas, na talagang sinabi niya, ako ay Diyos. Kung letra por letra, wala. Hindi dahil sa hindi Diyos si Kristo, kundi hindi sa ganong paraan niya gustong patunayan yung kanyang pagka-Diyos. At siguro naman, Karashid, wala tayo sa lugar para obligahin si Kristo kung paano siya magtuturo. Curious lang po ako kasi. Apo. Okay. Sa sagot ko po, Karashid, ulitin ko lang, may 30 seconds naman ako. So, Sige, okay lang po ulitin ko sagot ko, Karashid. Okay. So, ulitin ko. Totoo, hindi sinabi ni Kristo verbatim na ako ay Diyos sa Synoptic Gospel. Pero, tandaan natin na si Kristo may mga bagay siya na pinaniniwalaan sa kanyang sarili na hindi niya verbatim na sinabi. Pero, alam natin totoo yun sa kanya dahil pinatunayan niya yun sa ibang paraan at naniniwala ko kasama rin yung kanyang pagtingin Diyos. Opo. Brother Jun, ano lang po, baka makalimutan ko kasi, binanggit mo si Juan na para bang sinasabi mo, si Juan ang sugo at ang nagsugo si Kristo. Tama po ba? Magkukot lang ako, pero payagan mo sana ako baga matindi sa synoptic to Kasi may sinabi si Kristo ganito. Pakibasa mo. Tama, synoptic din. Sa Mateo 11:11. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Alam, may mic ka eh. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sa mga ipinanganak ng mga babae, wala pang lumitaw ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na taga-baptismo. So, paano mo ipapaliwanag yun, Brother Jun? Inamin mismo si Kristo, sa lahat po ng ipinanganak na babae, si Jesus naman, pareho tayo naniniwala, ipinanganak siya ng babae, si Maria. Pero siya mismo nagsabi, wala pang hihigit kay Juan Bautista. So ano po ang tanong Ang ninyo? tanong ko doon, hindi ba inaamin dito ni Kristo na masigit pa si Juan Bautista sa kanya? Hindi. Kasi may talata po tayo na sinabi ni Juan sa kanyang sarili na ni magkalag ng pasandalyas ni Jesus hindi siya karapat-dapat. Pero Sinabi niya rin na mas dakila, sinabi rin mismo ni John na mas dakila si Jesus kaysa sa kanya. Ngayon, yung sinabi niya ni Juan, kailangan ituloy kasi natin yung basa para maunawaan natin yung kanyang punto. Pero doon po sa binanggit mong sa example na si Juan Bautista at saka si Kristo, doon po ba malinaw na nagpakilala po o ipinakilala ni Kristo na siya ay Diyos? Doon po sa binanggit mong talata patungkol kay Juan Bautista. Yes, sa katotohanan na sinipi ni Jesus yung Malakay 3 verse 1 na kung saan idinidiin niya na si John, yung messenger doon, at yung messenger dun sa Malakias 3 verse 1, ipaghahanda yung daan ng Panginoon. At wala namang duda, following the Synoptic Gospels, si Jesus yung ipinaghahanda ng daan ni John the Baptist. Yun ay patunay na sa Malakay 3 verse 1, ginagamit Jesus sa paraang si John yung messenger dun at siya yung Yahweh na ipinaghahanda ni John. Okay. Brother John, ayag ka ba na kapag ako ay naniniwalang ako ang imam ng masjid, ipapakilala ko na ako'y imam? Tama ba? Papayag ka ba sa ganun? Wala namang kaso sa akin.
Ngayon, kung si Jesus ay naniniwalang siya ay Diyos, bakit po niya hindi pinaalam, sinabi ng hayagan, ako ay Diyos? Curious lang po kami mga Muslim. Opo, yun lang po. Kasi naniniwala si Jesus sa action speaks louder than words. Action speed. Okay po. At saka tandaan natin mga sa bagay papaliwanag ko ito mamaya. May mga katotohanan may mga bagay sa synoptic gospel sa walang dudang pinaniwala na siya sa sarili niya. Pero hindi niya sinabi ng letra po letra. Okay. Hindi niya sinabi letra por letra, pero alam natin na totoo yung kay Jesus kasi pinatunayan niya sa ibang paraan. At yun nga yung inilatag ko kanina, humihiling ako doon ng sagot. Ilang second na lang. Brother Jun, pagtindi ko kasi meron akong babasahin. Sabi mo, action speak louder than words. Yes. Hindi ba maraming alata sa synoptic gospel? Si Kristo natako. Si Jesus nagutom. Siya nauhaw. Siya natulog. Siya nagdasal. Siya umiyak. Hindi ba ito mga aksyon ng isang tao at hindi Diyos? Yes, dahil si Jesus ay Diyos na naging tao. At yan ang kabuuan ng turo ng bagong lipan. Okay. Sandali. Diyos na naging tao. So, Yes. mas maliwanag na siya ay tao sa mga talatang yun. Aminin mo ba? Sa Synoptic Gospel, mas marami ang pagiging tao ni Jesus Christ kaysa sa sinasapantahan mo na siya ay Diyos. Una, hindi ko yung sinapataha. May patunay akong ibinigay. Sige. Ngayon, kung mas marami talata yung pagkikita, wala namang problema. May mga talata naman na nakapagpapataw, Diyos si Kristo, at naghihingi ako ng sagot sa iyo. Maraming salamat po. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat po ng pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilang. At sana maramdaman po ninyo, ganyan po ang pinipilit po namin maging professional sa inyong harapan, no? At ako'y nga po kay Brother Jun na talagang wala po kami ipitan. Pero pagkagayon pa man, ito po kasi dalawang layunin natin dito Masumpungan natin ng katotohanan, spiritual side, reason, at magkagayon pa man, ay katulad ng sinabi nga ng ating mga kapatid, we could coexist yung mga difference natin. Sa aking pagtatapos, meron akong personal for my heart ipapahayag kay Brother Jun. Okay? Kasi siya na nagsabi, pangatlo na to Opo. Sana wala nang pang-apat. Inshallah. Okay. Ginagalang ko po ang mga pagpapahayag po ni Brother Jun. Okay? Galangin natin. Pero ako po, sa akin pong opinion, nangingibabaw po ang kanyang sipantaha patungkol sa mga verse na yun. Kaya nga nung kami po una nag-usap patungkol sa paksang ito, sa pong pumili niyan, na-amaze po ako. Sigurado ka ba, Brother Jun? Kasi alam mo ninyo, gusto kong iparating sa inyo una-una, ito nga po ang naging dahilan kung bakit po sa aking pag-aaral po ng Biblia, never po akong nakumbinsi na talagang si Jesus ang Diyos, si Jesus ay Diyos, o kapantay ng Diyos. Nang dahil po sa Synoptic Gospel. Tatandaan nyo yan, mga kapatid. Lalo na yung mga estudyante rito ng comparative religion. Kaya nga na-amaze po kay Brother. Kasi lahat po ng nakamlapan po ng karasin sa mga proponents of Jesus God, highly quoted ang Gospel of John, mga sinabi ni Pablo, sa John chapter 5 verse 20, Hebrews chapter 1 verse 8, sa Revelations, Colossians chapter 2 verse 9, Tito 2:13, Roma 9:5, yung mga I am the way, the truth, and the life, John 14:6, John 1:1, ulumulin nyo. Wala pa akong balbas nun kabis ako na po yung mga talatang yun. At ako naniniwala, sa aking experience, nag-iba ko po yung mga talatang yun. Pero kakaiba si Brother Jun, nilalaan ko. Kasi ito yung ginamit niya. Magkagayon pa man, curious pa rin ako. Marami po siyang, may 3 o 4 siguro na scholar na binanggit siya. Kasi gusto ko maintindihan ito ba, Brother Jun, sarili mong interpretation o official talaga ng SDA? Kasi nandito po ang libro ng SDA. Sa lahat ng talatang binanggit mo, wala po sinasabi rito na siya ay nagpapakilala ng Diyos. Nagtataka ko, hindi ka nag-quote sa international
Ito pong gumawa ng SDA commentary, ito po'y ginawa ng mga international Bible scholar ng Seventh-day Adventist. And yet, walang problema, tama sinabi mo, hindi mo kayo pinagbabawalan. Nagtutaka lang ako, bakit nag-quote ka sa mga Baptist? Patutuwa Baptist niyan. At nag-quote ka pa sa isang liberal scholar. Bakit bago sana sila? Dito muna. Imagine mo kung i-quote ko akida. Akida. Pag sinabing akida, ano yun? Doctrine ng Islam. Pero hindi ko gagamit sa dalil. Wala tayong dalil. Gagamit ako ng dalil ng Buddhist. Ng iba. Hindi nyo katanggap-tanggap? No, hindi. Batil. Yes. Hindi ba? Kukuha ko ng akida natin ay what? Tafsir. Official tafsir natin, number 1, Ibn Kathir. Quran, exegesis. Yun ang pangunahin natin eh. Doon tayo kukuha. Hindi tayo kukuha kung kani-kanyang commentary. Ako'y curious lang kasi, pasensya na kasi iba yung Muslim talagang palagay sa evidence eh. Gusto ko maramdaman, Brother John, bakit hindi mo kami mabigyan ng crystal clear sa mga talatang binigay mo? Ipinauna mong patungkol sa himala. Hindi ba siya ay naghimala? Sinabi niya, stop! Look and listen. Stop. Sabi. Brother John, hindi ba malinaw naman sa Biblia? Bagamat wala sa synoptics, pakibasa nga yung Acts chapter 2, kapatid. Okay lang, wala lang kahit. Hindi synoptic yan, pero ito yung dahilan eh. Basa. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Sino po may gawa? Ang Diyos. Hindi siya. Magkukunta ka, wala sa Bible, wala sa synoptics, pasensya na, kasi hindi maiwasan eh. I, by myself, can do nothing. Sa ng aking sarili, wala akong magagawa. Paano naman may paghihiwalay yung dalawang yun? Walang problema sa Quran na, mas matindi. Di ba? Ako'y bubuhay ng patay, bi'idhnillah! Sa kapahintulutan ni Allah. Nasa Quran yun. Bumuhay siya ng patay. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pero it doesn't make him God. Sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun ang gusto kong makita. Porque ba yun ang gusto ko eh. Naging ibabaw yung interpretation mo, which is I respect. Naging ibabaw yung sipantara mo, which I respect. Kaya lang, Brother John, please. Hindi talagang maliwanag. At ikaw sinabi mo, hindi sapat. O di hindi sapat, kulang. Mahirap yan sabihin sa ano eh. Darling, sapat ba pagmamahal ko? Ba't ba napunta rin? Sapat ba pagmamahal ko sa iyo? Sagot. Sapat ba? Sobra? Sobra pala. Bira? Hindi sapat eh. Gusto natin sapat ngayon eh. Sapagkat kung si Kristo ay nakininiwalang siyang Diyos, dapat ipinakilala niya ng halagan siyang Diyos. Alam mo ako. Di ba? Sapagkat ang Diyos sa Biblia, nagpapakilala. Ako ang Diyos! Liban sa akin, wala nang iba pa. Sa Isaias, ganyan makikita mo. Sa Quran, ganun din. Innani anallah, la ilaha illa ana. Wala yung ako si Allah. Walang Diyos! Walang dapat sambahin, kundi ako lamang. Dapat ganun. Ngayon, sabi niya kanina, actions speak louder than words. Nagsabi ako, hindi ba mas maraming natulog, nagpahinga, at umiyak, nagdasal. Sabi niya, wala daw problema yun kasi nga siya Diyos na naging tao. Sandali. Ano ba talagang pagpapakilala niya?
Eh kung mas marami mga talatad na si tao, di tao siya. Hayagan, simulan natin. Hindi pa pala nagsisimula. Ano ba? Nung bata pa si Kristo, ano nangyari? Pakibasa nga ang Lucas. 2:52. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Brother June, lumago sa karunungan. Ang Diyos ba naman lalago pa sa karunungan? Siya nga ang pinakamaalam mo sa lahat eh. Bakit naman si Kristo nung bata lumago? He grew in knowledge and wisdom. At yung Diyos naging kalugod-lugod. Naging kalugod-lugod siya sa Diyos. O di hindi siya ang Diyos. O di napakalinaw nito. Wala nang interpretation. Wala nang mga scholar ganito, scholar ganito. Hindi na. Ikaw na mismo maintindihan mo to. Eh, ano ba siya? Ano ba pagpapakilala niya? Pakibasa. Yung 15:24 ng Mateo. Ngunit sumagot siya at sinabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Aba, sinugo siya sa Israel. Hindi kasama Panguilo. Masa na? Nawala. Hindi kasama Pilipino ron. Sa Israel lang. Matatangos ilong nun eh. Israel lamang eh. Ano ba? Ano ba? Ito, Israel to. Ito. Kababae ni Jesus to eh. Ha? Oh. Tingnan nyo. Sugo. Ano bang mission niya? Para pakilala niya sa ang Diyos? Pakibasa nga yung 4:43 ng Malukas. Subalit sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, kailangan ko rin ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ako ay sinugo para sa layuning ito. Kasi sana nagigigil ako. Makakagigil eh. Yun talang layunin eh. Ha? Ano layunin? Magpakilala sa ang Diyos? Hindi. Kinakailangan ko rin namang ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Sapagkat sa layuning ito ay sinugo ako. Yung palang dahilan eh. Sinugo siya. Ngayon, pag sinabi bang sinugo, Diyos yun? O kapantay niya ang Diyos? Pakibasa nga. Magkapantay ba ang sinugo? 3:16 ng Juan. Sisipi lang ako ha. O, bakit? Di pakibasa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon, o ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Yung baba, malabo o malinaw? Napakalinaw. Sugo ako. Israel lamang. Itong dahilan, kaya ako sinugo. Ay ang sinugo, hindi higit sa nagsugo. O di hindi sa Diyos. Napakalinaw. Ano pa? Ano pa? Ilang minutes na lang ako, best moderator. O, timer. 17 minutes. 17. Ako, napakarami pa. Pwede pa ako makapag-asawa niyan, ha? Okay. Ano ba pagpapakilala niya? Pagpapakilala siya, anak ng tao. Pakinggan mo. Basa. Ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Anak ni Abraham eh. O di anak ng tao. Nagpakilala siya. Pinakilala rin siya ng Synoptic Gospel. Ayon sa Marcos sa stress, anak si ni Maria. Diba? Ibna Maria. Sa Quran, ganun din. O di anak ng tao ito. Tao to. Lumago sa karunungan. Ano pa? Anak ng tao. Pakibasa yung 8:20 ng Mateo. Anak ng... 8:20, no? Oh. Anak ng pipakulong, oh. Sorry. Palimutan ko yun. Pasensya na kayo mga kapatid. May karamdaman ang inyong tagapasa eh. 8:20, pakinggan natin mga kapatid. Bigyan ng kapito.
sinabi ni Jesus sa kanya, pakinggan nyo, may mga lungga ang mga asong gubat at mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapaghingahan ng kanyang ulo. Ano siya? Anak ng Tao. 77 times sa Bible, binanggit niya yung anak ng tao. Sabi ng Christian, anak ng tao siya yun. O di sige na. Anak pala siya ng tao. O di, tao? Anak ng tao eh. Ikaw ba anak ng tao? Ha? Ba't parang alanganin ka sumagot? Oh, di ba? Anak ng tao eh. Ngayon, hindi ko na masyado papahabain. Maraming talata na mababasa ka, si Jesus nagutom, 10 minutes. nauhaw, naranasan ng pagod, nabalisa. 4:2, Mateo 26:8. Ang tanong, nag-quote siya sa mga Old Testament eh. O, paano mo ito matatapatan, Brother June? Ang Diyos ba napapagod? So, babe, pakibasa nga. Pakibasa nga Isaiah 40:28. Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ay walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya Hindi siya nanghihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Oh, malaga. Eh, hindi pala napapagod ng Diyos eh. Si Kristo napagod. Paano mo sasagutin? Hindi kasi nga siya naging tao. Sandali. Uy, mas pinakilala niyang tao siya? Hindi naman niya pinakilala ng tao na ako. Diyos pa. Diyos na, tao pa. Wala namang ganun eh. Sa talatang Synoptic Gospel, lamang na lamang. Wala talaga. Lalo na sa Mark, maniwala ka sa akin. Sa Mark, inaantay ko sa kanya yung salitang proskuneo eh. Ha? At least, alam mga kapatid, pasensya na brother yun ha. Alam mo nyo, kabisang-kabisan na po ng karasit ng mga bagay na ito eh. Hindi pa ako... Pinapanganak. Ha? Ngayon, sino mo? Si Kristo, ayon sa 26:39-44, pakibasa, nabalisa, nalumbay, umiyak. Sino mga balisa rito? Taas ang kamay. Ang mga balisa walang asawa. Pakibasa nga, 26. Timer, ha? 26. Oh. 26. 26:39-44. At sinabi niya sa kanila, pakinggan niyo, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ikamatay. Manatili kayo rito. Dali. May imagine mo ba ang Diyos mangusap? Para mamamatay ako sa lungkot. Nalulungkot eh. Diba? Mamamatay ako sa lungkot. Imagine mo bang ganyan ang Diyos? Subhanallah, amma yasud. Tuloy, kapatid. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Makipagpuyat daw, Karas. Tuloy. Oh. Paglakad pa niya ng malayo, Ano ginawa niya? siya'y nagpatira pa Yun. at nananalangin na nagsasabi, Brother June! Nananalangin, nagpatira pa si Kristo! Yun. Paano siyang Diyos? Nagpatira pa sa Diyos! Nagsujud! Katulad ng ginagawa namin mga Muslim! Kung siya ang Diyos, utang na loob, bakit siya nagdasal sa Diyos? Kasi nagkatawang tao siya. Yan na naman tayo. 11 minutes. Hindi yan ang topic natin. Ang topic natin, siya talaga naniniwalang Diyos. Therefore, dapat nagpakilala siyang Diyos. Dapat kinilala siyang Diyos. Kung ako isa sa mga alagad niya, sandali lang, Jesus, di ba ikaw ang Diyos? Bakit kami magdadasal? Nagtaging tao nga ako eh. Takiya. Sunod, ano sa, bakit tuloy mo, nung nagpatira pa, ano sinabi niya? ganito ang panalangin niya, Ama ko,
Hari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Hindi totoo si Kristo na parito para mamatay para sa'yo. Ayaw niyang mamatay. Ayaw ni. Yan ang problema. Ayaw niyang mamatay. Oh, synoptic gospel na, kaya sa Hebrew chapter 5 verse 7, umiiyak siya nung siya nagdadasal eh. Ngayon, tinukso siya ng diablo. Tinukso siya. Magtaki mo ang Diyos, dinala ng diablo sa bundok. Pakibasa nga. Pakibasa nga yung 4:8 ng Mateo. Pakinggan po natin mga kapatid. Muli, tinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Sandali! Si Jesus, kung siya ang Diyos, Brother John, bakit naman siya ni-wrestling dinala ng diablo sa bundok? Kayang-kaya siyang buhatin. Ulitin mo yung pagbasa. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Takin mo, paano siya dinala? Imagine mo, paano siya dinala? O di binuhat, inilipad sa taas. Ganun ba ang Diyos? Paano mo ito malulusutan, Brother John? Ang hirap-hirap palagay ko ng kalagayan mo. Napakahirap ngayon ipaliwanag sa mga dating Kristiyano na nandito ngayon, tasong kami ng dating Kristiyano. Ayan po, pamilya na pamilya po sa mga talata. Kristiyano ka? Paano yan? Diyos? Yung Diyos, dinala ng diablo sa pinakamataas na bundok. Ano sabi nga? Ano sabi ng diablo? Pakinggan po natin. At ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, eto na, ang lahat ng mga ito ay ipagkakaloob ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin o sasamba sa akin. Brother John, sabi mo, speak action, speak louder than words. O sandali lang, kung si Jesus ang Diyos, una binuhat siyang pataas ng diablo, kayang-kaya siyang judo eh. Pagkatapos pagdating doon, ay Jesus, nakita mo yung makaryan yan? Ibibigay ko sa iyo yan. Marcos 6. Sabayin mo na ako, kung totoo naniniwala sa isang Diyos, ano sabi niya kay diablo? Sila ba tuktok mo? Sa akin yan, ibigay mo. Kung di ka ba lang may tiniling? Ano sabi ni Kristo? Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon Diyos mo lamang ikaw sasamba, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ano pa, Brother Jun? Iba talaga ang Diyos kay Jesus Christ, sapagkat nung tinanong siya, ano ang Pangulong Utos? Chapter 12, verse 29 ng Marcos, pakibasa. Tapos talong ka sa 32 para mabilis tayo. Chapter, Na-enjoy ba kayo? Ano nga po? Ano nga ng Marcos? Ang Pangulong Utos ay ito. Ito na. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos Isa. ay isang Panginoon. Talong ka sa 32. Tama! pakinggan po natin mga kapatid. Sinabi sa kanya ng eskriba. Ito ba? Oh, tama. Tama. Sinabi sa kanya ng eskriba, 6 minutes. tama ka, guro. Katotohanan, ang sinabi mo na siya'y iisa at wala ng iba maliban sa kanya. No, nasa isa. Yung Diyos isa. Hindi siya doon. Ang Panginoon natin, kasama siya doon. Ang Panginoon nating Diyos, kasama siya doon. Hindi siya kasama. Ngayon, hindi alam ni Jesus Christ ang oras at ang araw. Di ba? Okay, pakibasa. Tagal lang, sandali lang. Pakibasa po. Sige po. Pasensya na. Pakibasa po ang talata ng Mateo 24:36. Subalit, tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang Ama
lamang. Ngayon, babalik na naman tayo sa dating pinag-usapan natin to, Brother June. Baka sabihin mo naman sa akin, yung Jesus na tao, hindi niya alam yan. Pero yung Jesus na Diyos, alam yan. Ay, wag naman ganun na, June. Oo, upgrade na tayo. Kasi itong topic natin, siya'y nagpakilala, siya ang Diyos. Hindi siya nagsabi na, tao na, Diyos pa. Hindi eh. Ang linaw. Ang daming talatang mababasa sa Synoptic Gospel. Hindi talaga siya ang Diyos. Hindi papasok sa kukote mo matino. Nasa isang... Basahin mo na kahit malalim. Hindi papasok sa kukote mo na siya ang Diyos. Ikumpara natin yung mga pinagbabasa niya. Ako naniniwala, with all due respect, nirespeto ko po yung kanyang opinion. Kanya lang, hindi po yun eh. Kahit ang mga Bible scholar ng Seventh-day Adventist, hindi ganun ang sinasabi. Inaantay ko nga eh, fundamental beliefs po eh. Hindi niya binasa dito. O meron dito. Dito yung poskuneo, dito yung tinatawag na hypostatic union, ibang talata. Mga talata na pinagsusulat ni Pablo at highly quoted sa John. Wala sa Synoptic Gospel. Bakit ganun? Bakit ganun? Ito inaantay ko eh. At marami pa akong daladalang mga Bible scholar dito. Marami pa ako dito. Sa lahat ng mga binasa mo, Brother June, mga commentary, wala akong nabasa na nagpakilala si Kristo o nagpapakilala sa naniniwala na siya ang Diyos. Why? To quote one scholar, ayoko palagpasin to. Akin na yung kay ano, yung libro ni ito, Raymond Brown. Ano sabi ni Raymond Brown? Dala-dala ko, may kakampi ko, nakita nyo? Bible scholar po ito. Introduction to a New Testament Christology. Ano pong sabi niya sa page 190? Ang sabi po niya sa page 190, Jesus is never, ikaw na nga magbasa, kay basong malakas, dali. Ito. Jesus is never called God in the Synoptic Gospels. Ano raw? Never! Oh. Pakiulit. Pakiulit. Hindi, may English tayo dito, naiiyak ako. English, ito. Important to, important. Buleto tayo eh. Jesus is never called God. In Synoptic Gospel. Yeah. No. Ako na. Sige. Salamat. Ulitin ko ha. Jesus is never called God in the Synoptic Gospel. Si Raymond Brown, New Testament Bible scholar. Oh, baka sabihin mo, ano naman yun, ikaw nga, kumot ka sa Baptist sila naman nagsimula na niya. Nagpakilala talaga nung ba't naging synoptic. Yes. Alam ko history ng synoptics. Nagsimula yan noong 19th century. Mamaya pag nagtanong, pero ilayo kong masyadong elaborate yan Kabisang-kabisa po ng Karasid ang Synoptic Gospel, history ng Synoptic Gospel. Ano yung mga naging problema sa Synoptic Gospel? Mamaya, i-quote ko pa sa inyo kung ano yung gusto yung marinig, kung may magtanong. So, in other words, sa mga talatang ito, hindi niya alam yung araw ng paghukom. Marami siyang hindi alam Ito pa, higit sa lahat, ito pa. Sabi niya, nung siya'y napako, anong sabi niya? Eli, Eli, lama sabachthani. Kay Mel Gibson sa Aramaic, yung Passion of Christ, Allah, lama sabachthani. O Allah, bakit mo ako pinabayaan? Sa Tagalog version, o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid, sa Mark, hindi alam ni Kristo kung bakit nangyari ang mga bagay na yun na nangyari sa kanya. Wala siyang idea. Kaya nagtataka ako kay Brother John, bakit mo gagamitin ng Mark para patunayan si Jesus ay Diyos? Gayon wala ni sa panisipinta. Kapi ko ang Bible scholar mismo. At hindi lang yun, kahit dito sa New Jerome Biblical Scholar, wala pong sinasabi na siya ay Diyos sa Synoptic Gospel. Okay, maraming salamat po sa inyo. Tanong ko lang obligado ba ang Diyos na laging ipakilala ang sarili niya sa salitang ako ay Diyos sa lahat ng oras, lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon? Obligado ba ang Diyos? Nung nagpakilala sa Isaias,
Napakaraming talata, paulit-ulit, 43, 42, 43, 44, 45, paulit-ulit niya sinabi, ako ang Diyos, liban sa akin ay wala. Sinong katulad ko? Paulit-ulit niya yun. So, I would say, binigyan niya ng diin yun, bagamat alam na ng Israel yun sa Deuteronomy pa sa panahon pa ni Moises. And yet, pagdating sa Isaiah, paulit-ulit siya nagpakilala. 30 seconds. Walang Diyos kundi 30 siya. seconds. Wala pong 30 seconds sa tayo. So, yun po sagot ko. Yes, wala masama. Nagpakilala siya. Rashid, okay lang ulitin yung tanong ko kasi expect ay categorical answer. Categorical kasi yung tanong ko. Obligado po ba ang Diyos na laging sabihin ako ay Diyos sa lahat ng oras, lahat ng Yung salitang ganito, kapatid, pinakilala niya sarili niya paulit-ulit sa Isaiah, I would say, binigyan niya ng diin na siya'y nagpakilalang Diyos. Kung yun, kung sabihin mo obligado, walang masama sa salitang obligado. So- sapagkat ang Diyos talaga nagpakilala na siya ang Diyos. So, obligado po ang Diyos. Nagpakilala siyang parati sa Diyos. Okay. So, ano po yung patunay mo na obligado siyang gawin yung ganun sa lahat ng oras, lahat ng Hindi, tinan mo, dali kapatid Yung salitang paulit-ulit niyang sinabi siya ang Diyos sa 42, 43, 44, 45, kayo na mag-isip, bakit siya nagpakilala, ako ang Diyos, liban sa akin ay walang iba? Kay obligado yun, kay hindi. Basta nagpaulit-ulit siyang nagbigay diin, ako lang ang Diyos. Wala nang iba pa. So, kaya Rashid, hindi kaya Rashid kung hindi naman siya obligado ay pinangungunahan natin ang Diyos kung sasabihin natin dapat ganun ang gagawin. Well, hindi ko matumbok yung tanong mo. Wala Kasi ulitin ko ano. Wala namang masama sa Diyos kung magpakilala siya Ang masama, hindi nagpakilala pagkatapos, katulad ng kay Jesus, hindi pala siya nagpakilala siya ang Diyos. Hindi mo masisi ang Diyos kung di siya nila naniniwala na siya ay Diyos sapagkat hindi siya nagpaliwanag. Hindi niya hinahayag na sinabi, ako ang Diyos. Okay. So, Rashid, kung tamang tindi ko kanina sa argumento mo, dahil sinabi ni Jesus ako, dahil hindi sinabi ni Jesus ako ay Diyos, kaya hindi siya Diyos. So, itong tanong ko, may mababasa ka ba namang letra por letra, sinabi ni Jesus, hindi ako Diyos? Apo. Just to be fair lang. Letra por letra, ha? Hindi, ganito. Iintindihin mo lang, kasi tinanggi niya siya ang Diyos Sa isang talata po ng Marcos, ito'y ginamit ko na sa iyo tinitwist mo lang ang meaning Lumapit sa kanya ang mayamang lalaki. Mabuting guro! Ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang gan? Ang sabi niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Sa Lucas chapter 18, walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Sa commentary po ninyo, sa lahat ng commentary yung daladala ko, doon maliwanag, iba po ang Diyos kaysa kay Kristo. Therefore, napakalinaw. Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti. Tanging Diyos lamang. Hindi sa Diyos. Okay. So, Rashid, sa makatuwid, wala kang mababasang letra por letra sinabi ni Jesus, hindi ako Diyos. Wala kang mababasa. Alam mo, ang topic natin, ito, ang argument, ang burden of proof, ikaw, hindi natin topic, patutunayan ko na walang sinabi si Kristo letra por letra. Ikaw ang may burden. Ikaw ang magpapatunay. Ako ang gigiba. So, next question, Rashid. So, Rashid, next question. Kung hindi pala sapat na patunay na hindi sinabi ni Jesus, kung hindi sapat na patunay na walang sinabi sa Jesus na hindi ako Diyos para patunayan na Diyos siya, so sa makatwid, hindi rin sapat na patunay na porque hindi sinabi ni Jesus, ako'y Diyos, hindi na siya Diyos. Hindi po. Napakalino sinabi ko. Ang daming talata sinabi ko. Nagutom siya. Ang Diyos ba nagugutom? Nauhaw siya. Ang Diyos ba nauhaw? Ang Diyos po na boring, nalungkot, nalumbay. Tapos umiyak, nadrasal. May ganun ba Diyos? Gamitin natin ang ating sentido mo. Sapagkat ang Diyos, walang pangangailangan. Next question na. Next question po. Okay. Okay. So, Rashid, sa pag-aaral mo ng synoptic, sabi mo kasi napag-aaralan mo na talaga ito. Lahat ba ng bagay na totoo kay Jesus dito, letra por letra niyang sinabi? Ako? Sa pag-aaral mo ng synoptics, lahat ba ng totoo kay Jesus dyan? Sa synoptics, letra por letra niyang sinabi. Andali, ako'y Muslim. Kaya nga hindi ko tinanggap ang Biblia bilang salita ng Diyos, hindi ako naniniwala
na marami dito, hindi talaga misquoting Jesus, hindi sinabi ni Jesus. Kaya nga sabi ko sanina, pag may nagtanong, sasabihin ko sa inyo, yung problema sa Synoptic Gospel, na pinag-aralan ng mga Bible scholar, nilatag nila, pagkatapos meron silang konklusyon, ang konklusyon nila, ito'y sinulat. Walang kinalaman ng Diyos. Karashid, wala namang ipitan, pero gusto ko lang i-din yung question ko, ano? Okay. So sa pag-aaral niyo po ng Synoptic Gospels, Karashid, lahat ba ng bagay na totoo dyan kay Jesus, letra por letra niya sinabi o hindi? Yun lang naman po yung tanong. Linawin mo, sandali, para magets ko. Okay. Lahat ba ng nasa Synoptic Gospel? Lahat ba ng totoo kay Jesus sa Synoptic Gospel? Ano po ibig sabihin na Okay, ito. Sige, rephrase ko yung question ko. Sa pag-aaral niyo po ng Synoptic Gospels, lahat ba ng pinaniniwala ni Jesus tungkol sa kanyang sarili diyan ay sinabi niya ng letra por letra? Sandali, yan ko lang yung tanong mo. Kasi ganito stand ko eh. Ang stand ko, marami diyang isinulat, hindi talaga sinalita ni Jesus Christ. Halimbawa, hindi kami niniwala, siya nagsabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po siya nagsabi nun. Tapos hindi niya sinabi yung mga hula patungkol sa kanya, sa chapter 13 ng Mark, sa chapter 10 ng Mark, o ng Mateo, na sinabi niya, hindi niyo maubos libutin ng buong Israel, bayan ng Israel, dating na anak ng tao. Hindi po natupad yun. Unfulfilled po kasi ni Jesus Christ. Therefore, hindi po lahat ng sinabi ni Jesus Christ kuno ay talagang si Jesus Christ. Nilagay lang po sa bibig niya. Ganun po ang pag-aaral ko. Mas mainam para mas maliwanag. Oo. Idirekta mo ng isang time specific Sige. para mas maging maliwanag. Sige. So, Karashid, naniniwala ka ba na sa Synoptic Gospel, si Jesus ay naniniwala siya ang Kristo? Opo, walang problema. Kami naniniwala, Muslim ako. Siya ang Kristo. Messiah. So, may bababasa ka bang sinabi ni Jesus sa Synoptic Gospels, ako ang Kristo? Sige, yun lang muna ang tanong. Sandali. Naniniwala ba siya ang Kristo? At may mababasa ka bang sinabi niya, ako ang Kristo, letra por letra? Sandali. Ang nakalagay sa Synoptic Gospel, ipinakilala siya ang Kristo. Diba? Synoptic Gospel eh. Yung topic natin. Ang topic natin pagka-Diyos eh. Ngayon, kung meron nakalagay sa Synoptic Gospel, kahit hindi siya nagsabi, nagpakilala ang sumulat ng Synoptic Gospel na siya ay Diyos, baka makalusot ka. Kaya lang, kahit ang sumulat ng Synoptic Gospel, hindi sila nagsabi, siya ay Diyos. Ngayon, ang sumulat ng Synoptic Gospel, ipinakilala siya ang Kristo. Next. Okay. Okay. Next. Ilang minuto pa, sir? 2 minutes and 25 seconds. Okay. So, Karashid, informative naman ito, ano? Kabi ba mga Seventh-day Adventist, tutol kami na tao si Kristo para gamitin mo sa amin yung mga talata na sa Jesus nagutom, nauhaw, lumago sa kalaman, at marami pa iba. Tutol ba kami na tao si Kristo? Hindi kasi, ang burden... Informative lang. Ganto. Alam ko naman theology nyo eh. Kasi natatalo-talo nga kayo. Kasi sabi ng libro nyo, ang namatay, yung pagkatao ni Kristo, hindi yung pagka-Diyos, na hindi tanggap ng ibang Kristiyano. Ito yung paksa natin. Nagtaka lang naman ako, bakit hindi ka sumisipi sa scholar ng Seventh-day Adventist? Bakit ba? Dahil sa wala kang madampot? At dadampot ka sa Baptist? Dadampot ka sa liberal? Bakit hindi ka dumampot sa mga international scholar ng Seventh-day Adventist? Nagtataka lang ako. Yun lang ako. Next question. Sige, i-wave ko na. Dediretso na ako sa paliwanag. Sa rebuttal. 10 minutes, may 1 minute na. Sige, okay na ako. Ang Diyos po ba? Kasi sabi mo, tao na, tsaka Diyos niya. Yung bangsang nagdadasal, hindi niya ba hinubad yung kanyang pagka-Diyos? Kasi ikaw nag-i-insist na siya'y tao na, Diyos pa. Ngayon, nagdasal si Kristo. Yung nagdasal sa Diyos, inubad niya ba yung pagka-Diyos? Inalis niya ba? O hindi niya nakasama yung pagka-Diyos? Naniniwala ka mga Seventh-day Adventist, isip pumalit ko sa luwag bilang tao, siya ay Diyos at tao. Pero yung pagkatao niya ang nananalangin. Pero yung pagka-Diyos niya, saan? Pero yung pagkatao niya ang nananalangin. Kasama rin po doon sa nagpatira pa. Magkabukod na tinagay ni Iso ni Opo. Okay, hindi kita. May 30 seconds ako. Sige. So, tingnan naman mga Seventh-day Adventist. Magkahiwalay Sakto lang. magkabukod. Bagamat isang persona ni Cristo, magkabukod niya ang tinagay ni sa kalagayan niya na pagkatao. Yung pagkatao niya ang nananalangin, hindi ang kanyang pagkatao. Opo. Nabasa ko po yung fundamental beliefs. Si Jesus po, ang isang persona niya ay binubuo ng dalawang nature, tao na Diyos pa. So, ibig mo sabihin, nung nagdasal si Jesus sa isa pang Diyos,
Yung pagka-Diyos niya, nandun kasama niyang nagpatira pa sa Diyos. Gusto ko lang maging malinaw. That's a gross misunderstanding na doktrina ng Trinity. Sandali. Sasagutin ko sa Huwag mo muna ako saan, tinilino ko. Ang paniniwala niyo ba, nung si Jesus, si isang persona niya, binubuo ng dalawang nature, tao na Diyos pa, nagdasal siya, nagpatira pa, umiiyak, nagmamakawa sa Diyos. Kasama ba, nandun din yung pagka-Diyos nang nagpatira pa sa isang Diyos pa? Yung pagkatao niya ang nagpatira pa, nananahin sa Ama. Nasaan yung pagka-Diyos niya? Nasa kanya, pero Ay, nasa kanya. Salamat. ulitin ko mga kapatid. Ulitin ko mga kapatid. Ayan siya. Ulitin ko mga kapatid. Hindi kayo bago kayo tatawag. Ayan siya. Si Jesus ay nagtatao-tao. Nasa kanya yung pagka-Diyos ng pagkatao. Pero ano man yung ginagawa ng kanyang pagkatao, with virtue of his humanity, hindi yung credit sa kanyang pagka-Diyos. Again, si Jesus nagutom. Sino po ang nagutom sa dalawa? Si Jesus sa kanyang pagkatao. Pero yung pagka-Diyos, hindi nagutom. Hindi nagutom si Jesus sa kanyang pagkatao. Ilan ba talaga ang Jesus? Isa na may dalawang likas sa kalagayan. Opo. Pero yung isa nagutom. Yun ang nagutom, yung pagka-Diyos. Yung isa hindi nagutom. Kasi dahil tinuturo ng Biblia. Dali. Yung isang Jesus nagutom. Yung isang Jesus ang nagutom, pero yung pagka-Diyos na hindi. Okay. Yung isang Jesus hindi nagutom. Bakit? Sasagot na ako. Sasagot ako. 30 seconds naman. Go na, please. Nung si Jesus ay Diyos, anong si Jesus ay 33 seconds, nagkatao, ang kabukod ng tinagal yung pagka-Diyos at pagkatao. Sabi ko, ano man yung nararanasan ng kanyang pagkatao, bagaman nararanasan ng kanyang persona, hindi yung nararanasan ng kanyang Okay. pagka-Diyos. Yun ang doktrina namin tinatanong sa debate. Karashim, start now. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ang lahat ng papulit pa sa salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng buhay. Mamaya ako magpapahayag ng aking damdamin kay Brother Jun. Pagka kayo pa man ay rebuttal ko po ngayon, alam mo ninyo, ang paksa, siya po ang may burden of proof na ipatunayan ang mga argumentong yan. Hindi po ako ang may dapat magpatunay kung hindi ba sinabi ni Kristo na siya ay Diyos. Lalabas, ibabalik niya sa akin yung ganong argumento. Para bang ganito? Mababasa mo ba na si Kibuloy ay hindi Diyos sa Bible? Pag wala kang nabasa, lalabas, siya na nga yung Father. Actually, wallahi ladim, sumusumpa ako kay Allah. May dalawang Kibuloy dito pumunta. Yan ang kanilang pangatiran. May mababasa ka ba sa Bible na hindi Diyos si Kibuloy? I swear before Allah. Nakita mo yung ganyang argumento? Ngayon, masama ba na yung nagpakilala o kinikilala niyang sarili niya na siya ay Diyos? Ipakilala niya, ako ang Diyos? Ano po ang sabi niya? Magkakaroon daw ng kaguluhan pag sinabi niya ang Diyos. Di naglihim. Dapat pinalitan natin ang paksa. Nilihim ba ni Kristo na siya ay Diyos? Hindi niya hinayag eh. Lumalabas sa mga talatang binabasa niya, si pantaha niya, imagination niya, paliwanag niyang sarili. Bakit? Kasi kahit yung international scholar nila, hindi ganun ang paliwanag eh. Binabasa ko yung Raymond Brown. Binabasa ko sa kanya. Ano ba sabi ni Raymond Brown? Jesus is never called God in the synoptic gospel. And a passage like Mark. May kasunod, Brother John. Hindi mo binasa. And the passage like Mark 10:18. Yung sinabi ni Kristo, why do you call me good? There is no good but God alone. Ano sabi? Would seem to exclude a preserved memory that Jesus used the title of himself. Meron nga siyang paliwanag dito eh. Na yung title ng Diyos, kasama yung talatang chapter 10 verse 18, hindi po papasok sa isipan ng sino mang bumabasa na si Jesus ang Diyos. Kanya nga, yung paliwanag niya doon sa chapter 10 verse 18, na sinasabi rin ni Kristo, bakit mo akong tinatawag na Diyos? Bakit mo akong tinatawag na mabuti? Walang mabuti. Ang Diyos, may dagdag siya, may twist eh. Ako nga yun. Wala namang ganun. In fact, sa paliwanag, ng Seventh-day Adventist, okay, kaya nga ginagamit ko to kasi dapat dito ka nagbatay. Para makumbinsi mo kami na ito yung opisyal na paniniwala mo, hindi mo lang sariling interpretation. Kasi kung ganyan ang paliwanag mo, ito ho kasi talagang binabasa natin, sinisiyasat, hindi kailangan letra-letra. Ang dami ng ganyang gumawa eh. Nagtayo na lang ang kanya-kanyang sariling sekta eh. Kasi kanya-kanyang interpretation.
Kanya-kanyang interpretation eh. Oo. Mantakin mo yung paliwanag mo. Please naman, Brother June. Pity po. Hindi ko alam kung matalino ka, pero ano ba naman paliwanag yung Brother June? Nagdasal si Jesus. Ang nagdasal sa kanya, yung pagka-Diyos. Pero yung pagkatao. Pero yung pagka-Diyos, hindi nagdasal yun. Sabi mo, kasama niya sa isang, kasama. Nasaan yun? Kasama sa nagpatira pa. Hirap na hirap kang sagutin yun eh. Why? Wala sa talata na yung nagdasal, yung Diyos din. Kasi pag sinabi mo talagang ganun, Diyos sa tao na, sige na, tao na, Diyos pa, kasama niya sa isang persona, nagpatira pa. Aminin mo ngayon, yung isang Diyos, nandun nagpatira pa, nagpapatira pa, sa isa pang Diyos. O di dilema, ganyan ang paliwanag ng mga nagbabasa rin ng Biblia, katulad din ng dating daan. Basta na bang magdasal yung Diyos? Interpretation niya yun eh. Kaya hindi po pwedeng, unawa. Hindi, kanya-kanya kayo unawa. Come on, Brother June. Official ninyo, ang sabi ninyo, ang namatay sa krus yung pagkatao, hindi namatay yung Diyos. Kinwestiyon kayo ng mga Christian eh. Kasi may mga Kristiyano ang namatay both nature ni Jesus na tao na Diyos pa. Yan ang problema. Kanya-kanya kayong interpretation. Kaya nga, nasisisi mo ba ako, Brother June? Yan bang mga pinagsasabi mo, interpretation mo lang, sariling paliwanag mo? Kasi kung ganun, ginagalang kita. Kaya lang dumampot ka sa Baptist. May masama bang dumampot sa Baptist? Sandali lang, yung Baptist matakaw sa baboy. Hindi nagsasabat. Ba't ka doon nagdampot? Nang fundamental na paniniwala patungkol kay Kristo. Bakit hindi dumampot dito sa international scholar? Ito, meron akong binat. A group of international Seventh-day Adventist scholars wrote the SDA International Bible Commentary. Bakit hindi mo kinuha dito? Lahat ng paliwanag mong talata, salungat. Ni Glims, wala po. Kanya, ngayon, bakit daw binanggit ko na tao si Kristo sa Synoptic Gospel? Kasi mas maliwanag eh. Si Jesus napagod. Sabi ng Isaias, ang Diyos hindi napapagod ni nalulupaypay. Paano mo ngayon isasaksak mo na naman kasi yung Jesus na tao, yun ang napagod. Yung Jesus na Diyos, hindi napagod. Kaya may nabwisit na pastor dito, 3 kali lang. Ano nangyari? 2 ng persona ni Jesus. Hindi niyo na ma-reconcile yung dalawa eh. Doon nga kita inipit eh. Huwag mawalang galang sa'yo ha. Si Jesus namatay. Sabi ng talata, binuhay ng Diyos. Sino yung Diyos na bumuhay? Sabi niya, yung isang Jesus na Diyos. Yung isang Jesus na buhay, namatay, ang bumuhay doon, yung isang Jesus na Diyos. O di dalawang Jesus, isang namatay, isang buhay. Di ba? Ano ko naman yun? Please naman. Huwag naman ganun. Ngayon, bakit ko po nagigiba yung kanya sinasabi? Kayo po ang magpasya. Naniniwala si Jesus na siya ay Diyos ayon po sa Synoptic Gospel. Nagbasa siya patungkol sa iba lang. Hindi po sapat yun eh. Tayo mga Muslim, sabi nga natin, bumuhay nga siya ng patay. Biig nila, kapahintulutan niya Allah. Ngayon, binasa ko yung chapter 5 verse 30. Bagamat wala sa Synoptic Gospel, I by myself can do nothing. Medyo siya doon. Kung ano ginagawa ng ima, ginagawa din niya. Kanya lang, sinabi niya, wala akong magagawa sa ganang aking sarili. So lahat kapahintulutan ng Diyos. Ang Diyos ba pwede magsabi, wala akong magagawa sa ganang aking sarili, kailangan may kasama ako? Hindi po. Tapos, sino po ang Panginoon ng langit at lupa? Pinakilala, sabi niya, hindi daw obligasyon na magpakilala. May pinakilala si Kristo eh. Una, wala sa synoptics, pero sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Na ano, makilala ka na kaisa-isang Diyos na tunay.
At akseso Kristo ay iyong sinugo. Ano pa? 11:25 ng Mateo. Nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa." Oo. Kita mo? Ang Panginoon ng langit at lupa, hindi siya. Ipinakilala niya kung sino. Ang linaw eh. Pagkatapos tumaing siya, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Utang na loob. Ano na namang palusot? Ang sumigaw yung pagkatao. Pero yung pagka-Diyos, tahimik lang yun. Sino yung tinatawag ng Diyos? Kung kasama niya yung isa. Kaya magulo talaga yan kasi siningit mo yung apostatic eh. Di ba? Yung mataking mo, napakahirap talaga. Yan napakasimple. Yung talatang mga binasa ko, hindi po talagang papasok sa kokote mo. Napakaraming talata na si Jesus ang Diyos. Sasalungat po talaga sa logic at kahit po sa scripture. Kasi may si Jesus may pinakilala. Kung mapapansin mo, puro si Pantaha po yung kanyang pagpapaliwanag. Walang direkta. Ganun daw ang pag-aaral ng Biblia. Si Pantaha, palapalagay. Hindi katulad natin eh. Kanya nga naliwanagan kami sa Islam eh. Napakalinaw na sinabi po ng Islam kung sino ang tunay na Diyos. Wala namang Muslim na magtatalo kung sino ang Diyos, pangalan ng Diyos, ilan ang Diyos. Katulad ng nangyayari sa inyo. Yun ang gusto ko ipahayag sa aking last attending. Kaya, yun ang aking pinipilit kong paniwala, pinipilit kong tumbukin yung mga sinasabi. Makumbinsi ako. Brother John, convince us na talagang si Jesus ay Diyos ayon sa Synoptic Gospel. Kasi yung mga talatang nilahad ko, ako naniniwala, giniba ko lahat ng mga sipantaha mo. Kasi direkta, ang palusot ko lang, hindi naman kami naniniwala. Hindi naman, talaga naman naniniwala kami, si Jesus ay tao. Therefore, aminin mo na, ang Synoptic Gospel, ang pagpapakilala, si Jesus ay tao. Sugo, propeta, ano pa sabi? Pagka-propeta ni Jesus. O yung ano, teka, yung sekreto pala, sabi, I tell nothing secret. Okay, basa. Tingnan nyo, tingnan nyo. Wala sa sinabi dito, pero ito sinabi ni Kristo. Sa Juan 18, talata 20. Oh. Sinagot siya ni Jesus, "Ako'y hayagang nagsalita sa sanlibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng lahat ng mga Hudyo. At wala akong sinabi sa lihim." Wala pala siyang secret eh. Wala siyang lihim. Ako may lihim ako. Huwag na, baka alamin mo. May secret ako. Ikaw ba, Sheikh Mansour, may secret din? May secret? Wala. Sandali. Ano sabi ni Kristo? I tell nothing in secret. Pero si brother yung sikreto. Hindi muna niya pinayag. Hindi sabi ni Kristo. Oratin yung kasama. Dapat hayagang sinabi niya. Napakadali. At inamin niya, walang apostol na nagpakilala siya ang Diyos. Impak ang mga apostol nagdasal sa Diyos. Si Kristo, sa paniniwala ng apostol, pahis, alipin. Katulad ng paniniwala ng Quran, Inni Abdullah. Bibigyan ko ng ilang minutes lang. 2 minutes. 2 minutes na lang. Kaya, Brother June, gusto naming unawain ng mga sinasabi mo rito. Kayo po ang magpasya. Yung bang talata, walang husgahan. Yung bang mga talata na sinabi niya, napakalino bang maintindihan ng isang matinong nagbabasa, na mararamdaman mo, papasok sa kote mo, siya ay Diyos, nagpapakilala ng Diyos.
subject for interpretation eh. Feeling mo lang ganun eh. Eh, yung mga binabasa kong talata, napaka-linaw eh. Ano bang pagpapakilala niya tungkol sa pagkapropeta? Di ba? Siya ay isang propeta. Siya ay sugo. Sugo siya. Iba po yung sugo sa nagsugo. Letra por letra, hindi mo na kailangan interpret pa. Yung mga talata out of perspective, mga talatang ginamit niya, talagang pinilit niyang mag-interpret at nagbasa pa siya ng mga Bible commentary kuno, ng iba't ibang mga scholar kuno. Unfortunately, hindi po sa scholar ng Seventh-day Adventist, kundi scholar ng mga matatakaw kumain ng baboy. Yung po sana hinaantay ko, yung ba official? Kasi kung sabi mo, interpretation mo lang to, paliwanag, gagalangin kita. Kaya lang, hindi po official eh. Lahat ng sinabi mong talata, walang ganun sinasabi sa Seventh-day Adventist at saka sa fundamental belief nyo. May mga talatang ginamit dito, si Jesus ay Diyos, wala po doon sa mga talatang binanggit mo. Kundi highly quoted sa John at saka sa mga pinagsasabi ni Pablo. Bakit wala sa fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist? Hindi kaya gumagawa ka na ng sarili mo. Alala ko yung huling tanong ko eh. Ganito rin. With all due respect, kaya mamaya sa pagtindig ko, dadawahan natin si Brother John. Siguro sapat na to. Bahala na kayo. Kayo na po ang mangusga. Kayo na po kung sino po ang may matibay na argumento. Maraming salamat po sa inyo. Gusto ka malokya. Assalamualaikum. Mamanig mga kapatid. Ito ang tinig na hindi mabibili, hindi matitinag, hindi mapapawi. Ito ang tinig ng katotohanan ayon sa kasulatan. Sa salita mo aming pinanghahawakan, liwanag sa dilim, gabay sa bawat daan. Hindi sa opinyon ng sanlibutan, kundi sa katotohanan nasa kasulatan.